Sing pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Radyo Inquirer 990. Ha? Bawat balita ay mahalaga. Bawat panig ay dapat na marinig. Bawat tanong ay may kasagutan. Banger Story sa Radyo Inquirer. Kasama ang tambalan ng mga batikang mamamahayag. Sina Jake Maderazo at Arlene De La Cruz. Arlene De La Cruz, Jake Maderazo. Banger Story. Banger. Balik tayo sa Banger Story mga babayan sa oras na 7:36 ngayong umaga. At syempre, dalawang bagyo po yung nasa vicinity natin ngayon. At Arlene, dito sa Metro Manila, ay inaasahan ng Pag-asa yung mga taga-Pasay at Parañaque. Makakaroon daw kayo ng mga pagulan. Actually, maulap na eh. Dito sa yung bandang Makati. Pasay, Parañaque, mga Ito sa taga-Cavite. atin, no? Silip ka rin, boss. Ayun, no? Batangas, pero ang Zambales at Bataan, talaga may thunderstorm po sila nagaganap ngayon, pati Tarlac at Pampanga. Yan ang thunderstorm advisory ng Pag-asa. Samantala sa ating mga issues, of course, walo yung napatay kagabi ng mga dalawa ang police operation, anim ang anong tawag doon? Hindi police. Hindi, Pseudo-police. death under investigation. Death. Pero teka muna, DUI. tama yung linya natin ng komentaryo kahapon, ano? Na hindi naman talaga pwedeng sabihin ni Pangulong Duterte. Asiwa nga naman na magmamakaawa ka, ang tapang-tapang mo sa illegal drugs, tapos magmamakaawa ka para sa isang nasa death row, 'di ba? Tapos yung option ng clemency at panghingi ng ay nandoon, 'di ba? Pero officially hindi pa hinihingi dahil wala pa yung hinihintay na resolution ng kaso dito. Locally naman doon sa illegal recruiters ni Mary Jane Veloso. Ibig sabihin niya, ang totoo niyan, hindi pa bibitayin. Hindi pa bibitayin. Indefinitely Kaya nakapostpone masyadong yan. iligtas, 'di ba? Iligtas. Unang-una, ang decision na stay of execution ay kusang palo ito ng ng pamahalaan ng Indonesia. Presidente. Oo, at yan po ay dahil po doon sa pagkakahuli doon sa mga recruiters, 'di ba? At sabi nga natin, mukhang maganda yung pag-uusap ni Widodo sa kanya, ni Duterte, dahil nagpalitan na Naalala mo yung mga Filipino fishermen na hinuli sa Indonesia. Nakauwi na rin. At yun namang Indonesia naman na peki yung passport na Filipino, pinauwi na Pinauwi na rin, 'di ba? O so magkaibigan ng dalawang bansa. Meron ako napansin doon sa statement ni Pangulong Duterte. Lumalabas na yung alam mo yung usapang lalaki. Lalaki sa lalaki, 'di ba? Yung sabi niya na nagsisimulang magpaliwanag si Widodo tungkol dun sa death penalties, something to that effect. And parang inunahan niya na, 'di ba? Para he will not bring the other head of state dun sa punto na mag-apologize, 'di ba? For having to implement the law, 'di ba? Kaya niya doon sinabi ang hugot na go ahead and implement your laws. Tama tayo dun sa konteksto na yun. Dahil hindi niya sasabihin na From a go ahead and president, execute her. From a president to another president, parang tama yun. Tama yun. Lalaki sa lalaki. Go ahead, usapan violate your laws. Pangit Oo, naman yun. oo, pangit naman yun. Hindi ko Diba? talaga. Diba? Isipin mo. Pero ano ba yan? Lost in translation ba yan? Kasi may bahasa transcript, di ba? Lost in translation ba? Hindi. Sa personalidad ni Duterte, hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin yun. Wala kaming pakialam sa batas nyo. Huwag nyo rin kaming pakialaman. Oo, yun lang ang message doon, di ba? Pero yung in terms of goodwill from between the two heads of states, nakita natin yan. Exchange of prisoners ang nangyari. Swap, di ba? Swap yun. Ex-deal. At ang maganda Ex-deal. dyan, yung judge na dumidinig ng kasong illegal recruitment, pupunta rin sa sa Jakarta para makausap itong si Mary Jane Veloso para makuna ng deposition. Alam mo kasi ang problema natin yan, Aline, yung demanda kasi ron sa sa dalawang recruiter, alam mo, massive illegal recruitment lang. Ibig sabihin, walang idinimandang drugs. Dapat kasi may demandang drugs. Pero, ang punto naman doon,
kung illegal recruitment, sa bagay, oo, baka sabihin, biktima siya ng human trafficking. Pero ibang usapin ng drugs. Kaya nga, sinasabi nga, kasi alam mo kasi, kaya ako sinasabing magaang yung illegal recruitment. Kasi alam mo ba na ang batas sa illegal recruitment, pagka nagdemanda sa'yo, may minimum kasi nagko-complaint Para maging non-bailable yan, ay hindi ka na talaga pakawalan. Ang alam ko, minimum of 3 o minimum of 5. So, ang ginagawa po ng mga illegal recruiter, nilalagyan nila yung dalawa. Para pag isa na lang ka nagreklamo, wala na ho yun. Bailable na yung kanilang illegal recruitment. Mukhang ganun ang ginagawa ng abogado nung recruiter niya, no? Kaya sabi ko na, mabuti naman yung judge, marunong, mga kababayan. Mabuti yung judge, maayos. Gusto niyo talaga malaman yung punot dulo nitong kay Mary Jane Veloso at hindi pinapakawalan po itong kanyang mga recruiters. Siguro baka hinihingi niya yung deposition para dagdagan yung kaso ng mga akusado, di ba? In the meantime, meron tayong video report. Mas maigting na checkpoint operation ipinatupad sa mga lansangan sa Sulu. Si Erwin Aguilon sa report. Erwin. Tubad ngayon ng mas mahigpit na seguridad dito sa lalawigan ng Zulu. Sa pagtungo namin sa bayan ng Patikol, mula sa Hulo ilang checkpoint ang aming nadaanan. Halos nasa 1 o 2 kilometro lamang ang pagitan ng mga checkpoint dito sa lalawigan ng Zulu. Ito ay kaugnay pa rin sa mahigpit na seguridad ay pinapatupad ng mga otoridad dahil nga sa kanilang ginagawang pagtugis sa bandidong Abu Sayyaf Group. Ito ayon sa Joint Task Force Zulu ay para sa seguridad ng lahat gayon din ng mga dumadaang sundalo. Samantala, dinat na namin sa headquarters ng 10th Infantry Battalion ng 1st Infantry Division ng Philippine Army sa bayan ng Patikul ang mga sundalong kabilang sa tumutugis sa Abu Sayyaf Group sa kabundukan ng Zulu. Matapos ang ilang araw na paglalakad sa bundok, bumaba ang mga ito upang kumuha ng supply, maligo at maglaba. Sa kasalukuyan, aabot na sa 10,000 tauhan ng militar ang tumutugis sa mga bandidong Abu Sayyaf Group. Mula sa lalawigan ng Sulu, Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na binubenta. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Bakit hindi naligo si Erwin dun sa ano? Hindi lang niya kinunan, naligo din yan. Naligo din siya. Oo, hindi na siya nag-selfie. Yung pala sabi ko sa kanila, kay Louie, mga selfie nyo i-post nyo after ng lakad nyo dyan. Huwag kayo magpo-post habang nandiyan kayo. At hindi lang yun, naka-assault siya ng Inquirer. Oo, sabi ko, takot mawala Walang ID na nakalagay. May ID silang dala, pero suot nila lagi ni Louie. Sabi ko, baka maabusan kayo, laban nyo kaagad, ha? Patikul yun, para marating yung Patikul. Delikado yung lugar na yun, ha? Pero yung nililiguan nilang yun, boss, yung tinatawag nating Quezon Beach. Alam mo bakit Quezon Beach? Kasi nag-landing doon si dating Pangulo Manuel Quezon. Pumunta siya roon. Alam mo, ang ganda naman, na-develop talaga itong Sulu na ito. At maganda rin siguro yung mga kuweba doon. Yan. Talaga. Na dinaanan mo. Magandang kuweba. Arlene Cruz. At saka alam mo, yung mga puno ron na ng acacia, yung talagang hundreds of years ang mga balete. Yes, mga balete. Diyos ko, ayun talaga ang napakarami po. Yun ang kagandahan. Pwede kong gamitin yung word na kagandahan dahil marami pong rebelde doon. Wala pong walang gaanong nag-illegal logging. Sa Sulu to wala gaano. Kaya po ang kapal pa rin ng kanilang may tunnel na siguro din doon. Oo, meron. In the meantime, mga kababayan, mag-text ko kayo sa atin sa 0920-837-9790. Wala tayong balita sa Batanes, ha? Pwede ba tawagan natin yung governor ng Batanes? O kaya yung Region 1, ha? Para malaman natin kung anong sitwasyon doon. Hindi ho biro yung dumaan na bagyo doon. Ang alam natin 250 kilometers per hour. May nagsasabi na umaabot daw sa 335. At ito nga hong bagyo na ito, mga kababayan, pagkatapos lumabas sa par sa atin, tatama naman ito sa Southern Taiwan. Yung mga taga Southern Taiwan, ninenervyos na, mga kababayan. Pero dahil yung bansa natin, alam mo itong Itbayat Batanes na ito, Arlene, ang mga tao dyan, 7,000 yung mga population daw niyan. So you can imagine ano kaya nangyari doon sa 7,000 na kababayan natin. Dahil sa na yan? Nasa gitna ka, maliit kang isla. Ang lakas ng bagyo. Pero baka malay mo, may mga storm surges yun, di ba? Pero Jake, yan? Sanay na mga yan, Grabe. Medyo mataas na konti yun. Mataas yan, Hindi siya katulad ng Tacloban na mababa, di ba?
Pero kasi ngayon, hindi mo na alam kung gaano kalaki yung mga storm surges, di ba? Yung mga alon na paano sa iyo. Hindi katulad nung nakaraang mga panahon. At sabi ko nga, sanay sila sa bagyo, pero hindi natin masasabi. Sa lakas ng Pero mga sabi bagyong nga dumarating natin, ngayon. nag-landfall yan at 12:15. Hanggang ngayon, alam mo, alas 7:45 na yun, Arlene. It's 7.5 hours na, no? Wala pa rin ho tayong nababalitaan na nangyari dyan sa mga taga-Itbayat, no, ha? Siguro tawagan kaya natin yung congressman doon. Sila Sino hindi to? na abado. Oo, pwede. Diba, malaman na ano ba nangyayari ngayon doon sa Batanes, lalo sa Itbayat. Are they even there right now sa Batanes? Siyempre, ang ganda ng Oo, White House oo, daw oo. doon, di ba? White House ba yun? Parang Hindi ganun. White House, ano siya, para siyang nakita ko pa lang sa picture, hindi ko pa napupuntahan yung yung kanilang ron, parang resort house doon. Pero ano yon? Pag-aaryata ng kapatid, nakapangalan doon sa Pero kapatid. interesting to see rin, di ba yung mga bahay ng mga taga-Batanes, di ba? Bahay na bato. Bato. Yun ang talagang bato. Oo nga, Oo. pero ang tanong doon ngayon malakas din itong bagyong to Oo. So interesting to know kung talagang nakatawid siya. Nakatawid. Oo. Kung nakatawid siya. Pero may mga mas malalakas pang bagyong dumaan sa kanila na nanatili namang matatag ang Batanes. Pero hindi ganito kalakas. Hindi ganito kalakas. Oo. Pero Hindi wala naman ganito. sana. Wala naman sana. Kaya sabi ko, Alam mo, gusto natin Amado, Hindi kasi sinasabi kasi nila, that's 335 gustiness. correct. Oo. Ang tumama sa Yolanda, halos ganun din. Ganun din, oo. And ang kagandahan lang ho dyan sa Itbayat, mataas siya. At wala po tayong nabalitaan na parang inilikas sila sa ibang lugar. Wala tayong Oo, nabalitaan dahil siguro ganon. safe sila, Oo. 7,000 yun, no? Yun ang nila sa siguro assessment nila, no? Pero sana po wala pong masamang balita. And we would like to know, sana kung may makausap tayo, taga Indramsi o kaya taga, ano na nangyari, 7.5 hours. Yan ang kinikwento natin, Arlene, na diferensya ho ng ika nga natin ng responses mo, ha? Isipin mo, 7.5 oras na nangyari yung bagyo. Naglandfall. Wala pa rin komunikasyon. Di ba? Hindi natin alam kung ano nangyayari. Tahimik ang gobyerno. Isipin mo, dapat instantaneous. Nakita naman sa ibang bansa, no, ha? Pag dumaan dun yung bagyo, maski na devastated yan, may balita ka na. Eto kasi, 7.5 hours. Wala pa rin ho tayong nababalitaan. Meron ka ba na nakakarating sa'yo? Wala pa. So, yun yung Indramsi, tawagan natin. NDRRMC, baka mamaya meron na sila namang data. Hindi lang natatanong tungkol dito. In the meantime, magbasa tayo ng text muna. May text ba tayo, Miss Israel? Wala pa. Ayan, ito. May comments na tayo by 0920-837-9790. Ang tinatanong natin ay tungkol dun sa sa kaso ni Mary Jane Veloso. You've heard the President, he made a clarification. At hindi naman tinutulan ni Widodo, ha? In fact, ang sinabi ni Widodo, wala pa talagang execution na magaganap, diba? Parang in support of the statement of President Duterte. Good AM, Sir Jake, and magandang sexing Arlene. Talaga lang, Hindi, ha? Si Alfred ng Zambales. Totoo ba yan? Nasa feeling yan. Bakit po walang pinaguhugutang galit ang ating Tito Digong sa mga Hapon at China? Samantalang nang giniera tayo ng Hapon, hindi lang daan-daang mga Pilipino ang namatay nung sinakop tayo, kundi libu-libong mamamayan ang namatay. China naman, kinakamkam ang ating West Philippine Sea, pero walang galit ang nagmumula kay Tito Digong. Pakipaliwanag lang po. Sa Kapala po ang nahuling 3 Chinese national sa may Masinloc, Zambales, noon na ang nangyari sa kanila. Ay, tuloy Alfred yung sa kanila. Hindi Masinloc yon. Sa may Sa may Subic. sa may Subic, Zambales. Tuloy yung kaso laban sa kanila. Hindi, alam niyo yung sa They're still China. under detention sa PIDEA. Yung si Japanese, maganda ko yung sinabi ni Digong doon, naalala niyo yung sabi niya, ang paborito raw ho niyang ang paborito niyang hero of modern times ay walang iba kundi si Justice Jose Abad Santos. Naalala mo, di ba? Pinugutan siya. Ang sabi ng mga anak niya, sige na, pumayag ka na sa kanila, sa ganito, ganyan. Ang sabi raw noon, alam ba na pinakamagandang mamatay ka para sa bayan mo? Diba? Hindi talaga siya pumayag. And talagang hindi niya itataboy ang kanyang At sabi nga ni Digong, yun ang talagang hero ko. Yun ang And he described, yun yung mga Japanese atrocities. At lolo yun ni Jajajambi Madrigal. ganun ba? Naalala mo ba yun? Yun. Lolo ni Jajambi. Kasi sabi nga, meron reference din pong ginagawa si Digong against the Japanese atrocities. Ang problema lang, natatarget lang niya itong mga Amerikano. Because sabi nga natin, ang purot dulo po kasi ng talagang nangyaring problema dyan sa Mindanao na yan,
bahagi ho dito mga massacre na ito na ginawa. Hindi ho ng mga kapwa Pilipino. Ang gumawa po ay dayuhan, which is American. Kaya ho, Teka muna, bakit nga tayo giniyera ng Hapon? hindi, syempre, hegemony nila, di ba? Susugurin nila yung buong Asia. Hindi lang yun. Di ba nadawit lang tayo sa Amerika rin? Hindi naman. Hindi naman. Talagang kailangan. Kailangan. Kasi pinuntahan lang yung Singapore, tapos lalampas sa atin. Sila may-ari nga ng buo. At saka marami Amerikano rito. Oo. Di ba? Ba't pa sila lalampas? Talagang susugurin tayo talaga. Ganun. O, ito pa. Eto pa, si Andy ng Manila, ang mga drug lord ng China at iba pang lugar ay nag-focus dito kasi wala tayong bitay. Ang dami ng droga nang galing sa Amerika tulad ng mga ecstasy at sa mga magkapitbahay na bansa. Tayo lang ang walang bitay. Ito ay dahil sa mga dilaw na laging gumagaya sa mga liberal na pananaw ng mga puti. Andy ng Manila. Pero itong tungkol sa kampanya against drugs, may nakausap akong opisyal ng Philippine National Police Bago pa pala itong yung double barrel campaign ng tawag to ng Rodrigo administration, Duterte administration rather. Merong kaso na parang may ayudang binigay, and by that we mean financial assistance na ginawa sa isang sting operation dapat na malaki na involving a transaction ng Mexico. Tapos para ang tumulong dito is mga opisyal ng Drug Enforcement Agency ng DEA. Alam mo kung anong ginawa daw ng mga opisyal na counterpart supposedly dito sa Philippine National Police, kaya sila man ay alarmado noon sa tindi ng problema sa illegal drugs. Tawag nito parang binaliktad at naging negosyo yung transaksyon na dapat na sasabatin. So, isasabat nila, no? And this involves yata hindi lang shabu kundi cocaine, heroin. Nagkaroon ng interest, ha? Nagkaroon ng interest. So, internally, yung mga law enforcement agencies, alam nila na ang US DEA or the Drug Enforcement Agency ay nag-raise din ng alarm na talagang matindi na yung corruption sa ranks ng Philippine National Police na sangkot sa illegal na droga. So this is prior to the campaign, yung double barrel campaign ng Philippine National Police. So ibig sabihin, kung yan ang titignan mo, nagkakaisa sila na talagang dapat na itong sugpuin ngayon na. Yung paraan lang siguro talaga sila hindi nagkakaunawaan. In the meantime, buti itong ating sister company, itong Inquirer.net, mukhang na-interview na nila yung gobernador ng Batanes. Ha? At sinasabi raw po ng gobernador, para daw dililindol yung daw hong Batanes capital. Yan po ang sinabi ni Batanes Governor Marilu Cayco. At sinasabi niya na nandun daw siya sa munisipyo, and the wind shook the building so hard and it felt like an earthquake. Yan ang sabi ni Batanes Governor Marilu Cayco. At sinasabing the winds were strong enough to push open doors and windows. Ayan ang Ay, sinasabi. malakas pala talaga. Pero alam mo, makakausap daw natin mamaya yung OCD ng Region 2 dahil meron din silang nakuhang report from Batanes. Siyempre, Ayan, lakas pa pinasa rin sa kanila. NOAA picture yan. Oo, NOAA picture. Oo nga, Latest yan. malakas. Ha? Open doors and windows, ha? Oh, grabe. Oo. At saka yung kapitolyo nila na gawa sa bato, niyayanig daw ng hangin. Yan. Siguro that's about 10 minutes ago. Ganyan ang palo niyan, mga kababayan. Maswerte lang tayo. Wala tayong Real hangin time na po bagay. yung pinapakita natin. That's At not 10 least late minutes by ago. about several minutes halos. Yan po yung NOAA. Yan ay US you can imagine yung kulay pula, yun ang ulan nila na dala-dala, mga kababayan. So, yan ang una-unang information na nakuha natin from the Batanes Governor, si Marilu Cayco. Ito po yung sa Basco, Batanes ito, ha. Hindi ho dun sa Itbayat. Yung Itbayat po kasi ay meron hong 7,000 yatang residente doon. Wala pa rin po ang balita. But kukunin din namin po itong si Governor Cayco. Pero importante, yun ang una-unang balitang nalaman natin from that end. Ha? In the meantime, balikan natin ang mga reporters. Regulasyon sa social media isusulong ng isang mambabatas. I-regulate niyo ang social media. Social media is the connection to the world. Wala namang pang Pilipinas lang, di ba? Isa umali, ano ang gusto nilang mangyari? Isa?
Isa. Oriental Representative Arnolfo Teves sa paghahain ng isang panukalang batas para kontrolin o i-regulate ang social media accounts. Ayon kay Teves, ang kanyang hakbang ay para mahinto na ang bashing sa social media at magkaroon ng accountability ang may social media accounts tulad sa Facebook at Twitter. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Teves na isama niya sa panukala na dapat salain ng social media entities ang tatanggaping accounts. Sa ganitong paraan ay matitiyak daw na hindi peke ang mga accounts na ito at walang taong makapagbabatikos sa kung sino-sino o magtatago lamang sa bogus accounts. Kung mabibigoan niya ang social media entities na i-regulate ang accounts nito, sinabi ni Teves na dapat kasama itong managot sa maisampang kaso laban sa isang account holder. Nilinaw naman ni Teves na hindi niya gustong magkaroon ng censorship sa social media. Ang nais lamang daw niya ay maging responsable ang lahat sa ipinopost sa social media. Isa Vendaño Umali, Radyo Inquirer, 990, bayan nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Maraming salamat sa iyo, Isa Amendanyo. Parang imposible naman yung sinasabi niya, no? Kaya nga eh. May masabi lang, may maipanukala Ididemanda lang. mo ang Facebook at Twitter, yun ang sinasabi niya. No? May maipanukala lang, di ba? Pero meron naman di ba, internet libel. Correct. Oo. Meron tayong cybercrime law. Pagpapalayas ni Pangulong Duterte sa tropa ng militar sa Zamboanga hindi raw makaapekto sa EDCA ayon sa AFP. Sa Zamboanga, Mindanao yan eh. Mindanao. Ang binanggit ni Pangulong Duterte. Ruel Perez. Walang nakikitang epekto itong pamunuan ng AFP kaugnay sa pinirmahang kasunduan ng Pilipinas at US, lalo na dito sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sa planong pag-alis na nasa mahigit 100 ng mga sundalong Amerikano na naka-station ngayon sa Zamboanga City. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, sa ngayon nagpapatuloy ang koordinasyon ng dalawang bansa para unti-unti nang ipatupad ang nasabing kasunduan matapos ng pagtibay ng Supreme Court ang legalidad nito. Ang Arevalo, maraming naitutulong ang US military sa AFP, lalo na sa pagbibigay nila ng training, technical assistance at humanitarian and disaster assistance. Malaki din naman ang naibabahagi ng US forces sa kampanya ng militar laban sa terorismo, lalo na sa pagbibigay ng intelligence information o shared information para naman sa anti-terrorism campaign ng pamahalaan. Ruel Perez, Radyo Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Maraming salamat sa iyo, Ruel Perez. Well, mga kababayan, patuloy ko tayo sa pagmamonitor ng mga nangyayari po sa ating paligid. Sabi nga ni Arlene sa newscast niya kanina, 3 ho yung bagyong binabantay natin ngayon. Yung si Perdi na naglandfall kaninang alas 12:15 diyan sa may Itbayat Batanes, sumunod si Hiner na pumasok din doon para the same time. Parang love triangle eh. And then may pangatlo, si Helen. Sinong nasa Chuok Group. Oh. Si Ferdi. Tapos si Hiner, hinabol ni Hiner. Tapos pinipigilan ni Helen. Grabe talaga. 3 sunod-sunod mga Tanong mo babae. sinong lovers doon? Tanong mo sa akin. Sino ba? Si Ferdi at si Hiner. In the meantime, nakausap na ho ng Inquirer.net ang gobernador ng Batanes at para daw niyanig ng lindol yung kanilang capital. Pero wala pa ring balita sa Itbayat. Yung Itbayat to kasi doon naglandfall, maliit na isla. 3,000 po yung mga tao ron eh. Yung sitwasyon na binanggit ng gobernador ng Batanes doon mismo sa Kapitolyo lang nila sa sentro. Hindi pa yung sa mga isla, wala pa. Kaya Correct, wala pa tayong nababalitaan doon. And because of the yung description niya kung paano sila binabayo ni Ferdi. Ay you could imagine, Jake and I could imagine kung ano po ngayon ang nararanasan ng mga nandoon sa isla na yon na 7,000 plus residents. 3,000 plus ang Alam mo, ang estimated nangyayari dito kasi, lahat ko ng mga weather channels sa buong mundo, Weather Network, tapos yung Weather Channel, lahat halos mga kababayan nagtatanong, what now for Itbayat? Ano raw nangyari? Sabi nilang gano'n, si Patrick ng WDAM, lahat to nagtatanong, ano ba nangyari sa So may kanya-kanyang information na lumalabas. May concern. Pero ito siguro, tingnan natin, baka meron silang nakuhang impormasyon at yung civil defense officer ng
Office of Civil Defense Region 2. Malayo po ito sa Batanes pero they're receiving reports from Batanes. At nasa linya natin si Ronald Villa. Magandang umaga po sa inyo. Hello. Good morning din po. Apo. Sir, meron po kayong natanggap na na impormasyon sa Batanes right now, in particular dun po sa Itbayat kasi po yun ang talagang binayo ngayon at napakalakas po ng pumalo sa kanilang hangin at ganun din ang pag-ulan. Yes ma'am, ang situation kasi sa Batanes ngayon ma'am, since kagabi, bago maglandfall si Typhoon Ferdy, nakakaranas na po sila ng moderate to heavy rains at yung hangin po talaga doon ma'am ay sobrang lakas as per our mga MDRRMOs. Tapos ngayon po, kanina mga around 6 o'clock, malakas pa rin po ang hangin pero ang pag-uulan po doon is parang naging moderate rains na lamang po. Mayroon po tayong situation kasi ngayon ma'am, in Batanes Province, the municipalities of Basco and Itbayat, dito tayo medyo nagkakaroon ng problema sa communication, ma'am. Nahirapan tayong makontak yung ating mga DRRM officers po dito sa dalawang municipality. The rest of the municipalities naman po ng Batanes is meron ho tayong coordination sa kanila. However, wala pa ho tayong nagagather na report kasi masyado pa pong malakas ang hangin po ngayon doon, ma'am. So hindi pa po makalabas ang mga different councils, MDRRM councils, to conduct assessment and gather information on the effect ni Typhoon Ferdy. So wala kayong communication doon na satellite phone? Actually, wala pong sat phone for Basco and Itbayat. Wala. Opo, bali ang point of contact natin just in case mag-bag down is yung radio sana ng Pag-asa station po doon. However, hindi na rin po ito makontak. So, other municipalities near Basco is okay pa naman po ang signal. Nagkakaroon lang po tayo ng problema. Alam niyo naman malaki itong bagyo na ito. Hindi ho ba nakapagpadala ng sat phone doon or talagang wala na oras? Actually, sir, in terms yun nga, nagkaroon tayo ng sa communication doon, sir. Yun ang isang challenge po ngayon doon sa area. So, we are planning here in the region to organize our REP team for possible deployment po doon sa... Kasi sa nangyayari 8 hours na mga kababayan na wala tayong balita roon. Actually, sir, as of halos nahirapan lang tayo makamontak around 3 o'clock onward. Pero nung kasagsagan po, sir, is ongoing po yung coordination natin. Ano nangyari daw? Anong balita sa inyo? Ano yung last information? Ano yung last information? Doon po is nakausap pa po natin ang ating mga MDRRMOs. So, sinabi nila na malakas po ang Sang lugar ito? ulan. Sang lugar? Saka hangin po talaga ang Itbayat. isa sa mga problema po Sa doon. Itbayat ito, kausap nyo. Itbayat pa. That is the MDRRM of Itbayat. And then we have also nakakalusot din po ang communication natin with Basco. Oo. Pero kami rin dito inattempt namin yung number available dito ng PDRMO Batanes. Talagang out of coverage area na ginoong Opo, pero nakakontak po natin siya since kagabi hanggang kaninang mga madaling araw po, early AM pa. Meron ba kayong evacuation ang ginawa niyan prior sa pagdating nito ng bagyo? Wala hong naging preemptive evacuation. However, meron hong mga lumikas na pamilya, like for example sa Bascom, we have monitor. Ito po yung ang bahay is made of light materials. Tumuloy po sila sa mga relative po nila. Yes, sir. So yun lang ang lumikas sa may Basco, pero sa Itbayat, wala. Meron po pero hindi siya na in terms of figure, wala hong data. Ang nireport po ng MDRRMO po ng Itbayat, those houses made of medyo light materials, lumipat lang po sa mga relative. Oh, I see. So sige, yung huling report ng 3 o'clock ng Itbayat, anong sabi ho sa inyo? Yun po, binigay lang po ang condition of the weather, na masyado malakas ang ulan, tsaka hangin po. And then, medyo mahirapan ho talagang lumabas that time for security reason. Yun po. Yun lang. So magmula nung 3 o'clock na yun, 5 hours na silang inkomunikado. Sa ngayon, sir, wala pa rin ho tayo makontak, but we are contacting other partners na makakatulong sa atin. And hindi ang problema kasi, sir, kaya hindi rin matignan ng mga neighboring municipalities kasi hindi pa rin sila makalabas pa. Saka maalon, maalon na hangin sa kabila. Hangin problema sa kasalukuyan. Yung bandang Ilocos natin, diyan sa may bandang Cagayan, kumusta naman po nangyari diyan? Dito naman po sa may part ng Cagayan, particularly northern Cagayan,
sa mga oras na ito, sir, medyo umu-okay na po yung weather. Nagiging cloudy skies na lang po tayo. Okay. At wala naman pong pag-uulan. So wala naman tayong casualties o nagkaroon ng storm surges dyan sa may bandang Santa Ana na yan? Yes, sir. As per report, so far, wala pa naman po tayong na nakalap na information from our local counterpart regarding casualties pa. Ayun. So okay to. Okay pala nangyari dyan sa may bandang Cagayan, ano ha? So ang inaabangan na lang natin kailan ba kayo nag-i-expect? Sa SOP nyo ba, pag ganitong 5 hours na hindi nyo nakokontak, anong ginagawa ninyo? Actually, sir, kasalukuyan po namin ino-organize. We have the Rapid Emergency Telecommunications Team. Mhm. And then, we are waiting na lamang po for kung paano po yung plano with the help of our national counterpart. Yung magiging plan. And Ramsey, no ha? In the meantime, yung mayor ba nakakausap nyo? Hindi. Pa? Yung mayor ng Itbayat. Ang ating naging lang po doon is point of contact. Me personally is the MDRRMO. Wala Oo. kayong connect sa mga mayor. Okay. Sige. Pero may sinabi po kayo kanina na inahanda nyo na yung team ng reinforcement. Yes, Tama po ba yun? yes, meron ho kaming ina-organize po dito. And then, maghintay lang po kami kasi as per pag-asa forecast, ma'am, di ba, ina-expect pwedeng out of Philippine area responsibility na po si Perdi this morning hanggang lunchtime. Pag umokay naman po ang sitwasyon, we are going to coordinate with those municipalities neighboring Basco para maghingi po kami ng assistance sa kanila pa. Okay, so sige. Yes, sir. Maraming salamat sa iyo. So 5 hours na ha, wala pa tayong report, no ha? Okay, sige, maraming salamat sa iyo, Ronald Villa, Yes, sir. Good morning. ng Civil Defense Officer ng OCD Region 2. Arlene de la Cruz, Jake Maderazo, Banger Story. Banger. Mag-break muna tayo siguro. Break muna tayo, pero yun ang sitwasyon. Hanggang kaninang madaling araw, nakokontak pa. Then ngayon wala nang kontak sa Batanes. At ika nga, walang sat phone na dinalaro. Grabe talaga paulit-ulit. So reinforcement, siguro may dala ng sat phone. Oh, please. Pero tapos na yung... Oh, ang tagal pa ba ako umulan pa, alam na nila. Oras natin mga kababayan, 8:07.